isa po ako noon. Kaya ang sabi po nila, di bale, attorney, dahil ipapabasa muna namin sa iyo ang kanilang salaysay pagkatapos. Ngunit hindi po ginawa ng NBI yon at 6 po sa mga 18 ay pinilit nilang pumirma at doon sa nakapirma, 2 ang ginamit ng Office of the Ombudsman sa Field Investigation Bureau doon sa kanilang factual investigation concerning former Speaker Martin Romualdez, Zaldico at saka si Attorney Raul Paras, no? At naglabas ng isang complaint ang opisina na yon ng Ombudsman laban doon sa nabanggit kong 3 at ginamit po nila yung salaysay na naibigay sa NBI, yung salaysay ni Ginoong Esquivel at saka ni Ginoong Navidad po. Di bang kumpletuhin nyo yung pangalan nung 2 sa 18 ex-soldiers na ang kanilang salaysay ay ginamit na batayan sa pagsasampa ng kaso kay former Speaker Martin Romualdez, Zaldico at iba pa? Yung isa po ay si Christopher T. Esquivel at saka si Gil Navidad. Mr. Chairman. Yes, Mr. President. No, just as a lawyer, kumpanyero, and you as a practicing lawyer, no? Hindi ba mali yung procedure ganon? Kasi ang alam ko sa custodial investigation, the person under investigation has the right to choose his lawyer. At kailangan all throughout the custodial investigation, present yung lawyer niya. Hindi pwedeng sabihin ng piskal, ng police, ng NBI o ng kung sino man, papakita muna namin sa iyo. You're there to advise them all throughout that procedure. Tama po ba ako? Tama po yun, Senate President. Yun po ang sinabi ko. I cautioned the NBI investigators about that. And inadmit nila na alam din po nila yon dahil abogado rin sila. Kaya ako naman, para hindi nila masabing obstructionist po ako, ay pinayagan ko po silang interviewin isa-isa na walang kasamang abogado, but with the condition na pag natapos nila, bago pumirma yung interviewee, ay basahin ko po muna at kasama ako sa pipirma. Ay hindi po yun na sinunod ng ilan sa mga NBI investigators. So I'll ask the follow-up questions later on so that we can go fast. Thank you, Mr. Chairman. Pero Atty. Baligod, nung ibigay mo itong kopya sa kanila na pinagsamang sinumpang salaysay, wala naman silang sinabi sa iyo na yung pinagsamang salaysay na yon sa kanyang kabuuan ay hindi nila sinabing walang kanta, hindi nila sinabing walang saysay. Wala naman po silang sinabi as to the value of the affidavit. Kanya lang gusto nilang pag-isa-isahin. At naliwanag ko nga po na itong pinagsamang sinumpaang salaysay is a common practice when more than one witnesses know similar facts. Palagay ko po ay medyo nagkamali si Ombudsman doon. Dahil noong PDAF investigation nga po ay ganun talaga ang proseso. In fact, pwede silang mag-action sa isang anonymous na complaint eh. So, ang proseso po talaga sana dyan ay merong reklamo, pwede po nilang i-refer sa kanilang Field Investigation Bureau. I think there are 6 or 7 bureaus na magkakandak po talaga ng ganon, question and answer, no? Bago gumawa sila ng isang salaysay. And I am proven right po with regard to that procedure dahil a few days ago, Mr. Chair, except for the pagination and the contents of a specific page, meron pong pagkakaiba, no? Like for example, in page 12, sa amin pong sinumite sa Office of the Ombudsman, page, sorry, sir. Your Honor, I withdraw my initial statement and I confirm that these are the same. No? Pareho lang, Attorney.
Opo, hindi ko nakita kasi yung isang page kasi nakalimutan ko yung salamin ko sa sasakyan. Okay. Pero Thank you for confirming the copy that I received is similar with the one that you submitted to the Office of the Ombudsman. Kasi po dahil wala pa naman kaming hawak na mga individual na maaaring ipagawa namin sa inyo. Attorney? para po hindi tayo magkalituhan po, bibigyan na lang po namin kayo ng photocopy of what we submitted to the Ombudsman. Nag-prepare po kami ng kopya para sa inyo. Na sinasabi nyo na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Pakitaas lang po ang kamay. For the record, Mr. President, halos lahat po ay personal na nakakaalam na silang lahat ay nag-deliver ng mali-malitang pera sa bahay o sa mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Salamat po. Mr. Chairman. Yes, Sorry to interrupt. Marami pong media sa labas ayaw papasukin. Makiusap ulit ako sa staff kung hindi ako mismong bababa. Sa pagkaalam ko, may freedom of the press pa naman at hindi nyo naman pipigilan. Nandito lahat ng ating mga kapatid sa media, nandito lahat ng camera. So, bigyan natin lahat ng stasyon at lahat ng outlets. May pakisabi, tingnan nyo kung sa gate daw, pinakita sa akin picture, ayaw papasukin. Nag-issue kasi po si Senator Win Gatchalian ng 10 o'clock. Uwian na. Sabi nila gusto nila magtrabaho pero 10 o'clock gusto nila uwian na. So tutuloy natin to Mr. President, Mr. Chairman, but sana nga po huling panawagan na to na lahat ng gustong mag-attend basta't maayos lang, payagan po nilang papasukin. Thank you Mr. Chairman. Mr. Chair, may I be recognized for a few seconds of preliminary statement before we start asking questions directed to the 18 former soldiers? yes, that is supposed to be the one I will ask you to do because you need to identify them, their circumstances, kanino sila nagtrabaho at kung paano nila nagawa itong pinagsama-samang salaysay na ito. Please proceed. Okay. Salamat po, Senator Marcoleta. Dagdagan ko na lang yung gusto ko sanang sabihin kanina, but it will take me a few, 1-2 minutes lamang po. Dalawang reason po kung bakit nandito kami ngayon sa harapan ninyo. Ang unang rason po ay lahat naman tayo, galit tayo sa mga magnanakaw, no? Hindi, ang unang reason, pinatawag namin kayo rito. Opo. Para tumestigo kayo personal at marinig ng buong sambayan ng Pilipino ang sasabihin ninyo dahil palagay namin malaki ang may contribute ninyo sa ikalulutas ng problema natin Opo. na ayaw pong lutasin ng naunang leadership ng Senado. Okay. Ang pangalawang rason po na nandito kami ay dahil nga po sa inyong paanyaya bilang chair ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee. Nakatanggap din po kasi kami ng isang email kahapon galing sa allegedly sa opisina ni Senator Erwin Tulfo claiming to be the new chair of the Blue Ribbon Committee. At kagabi po ay nag-usap kami and we decided to honor the invitation of the committee as chaired by Senator Cayetano and as chaired by you as the chair of the subcommittee. Dahil po, sabi nga ninyo kanina, ay mali yung proseso kahapon. At kanina lang po namin nalaman talaga na yung pagnanakaw pala ay habit forming. Dati ay nagnanakaw lamang sila ng pera sa kaban ng bayan. Ngayon, o kahapon, ay meron ding nagnakaw ng kapangyarihan. At kanina lamang po pagpasok namin ay gusto rin nilang nakawin ang katotohanan at pagtakpan ang katotohanan sa ating mga kababayan tungkol sa pagnanakaw na ito. Kaya sabi ko nga, habit forming pala ang pagnanakaw. Ito pong affidavit nito ay isinagawa ng mga sundalo pagkatapos ng ilang meeting, no? Kailangan ko po silang tanungin sa kanilang mga nalalaman. At yung nandito po, sa kanilang pinagsamang sinumpaang salaysay ay parang bintana lamang po
kung ano ang nalalaman nila. Marami pa po silang alam na hindi namin inilagay dito at sinadya ko po na hindi ilahad-lahat because I just wanted concerned agencies of government to look into their allegations. Parang imbitasyon lamang. At gusto namin sa isang formal na investigasyon sana ilalabas ang lahat po. Marami pong wala dito at halimbawa nga po, pardon me if I touch the sensitivities of some. Especially nandito po ang isang ginagalang nating babae na miyembro ng Senado na ito. So, halimbawa po, personal na witness ng mga sundalong ito, isang miyembro ng ating Senado ay engaged sa human trafficking, namimili siya ng babae. At ipinapasok pa ng mga sundalo sa kwarto na nandun yung kasamahan po ninyo. Attorney, sorry No? ha. Ang problema kasi karamihan ng Senado lalaki. So pag hindi mo sinabi yung pangalan, baka hindi kami makauwi ng buhay sa mga asawa namin. So banggitin mo na kung sino. Masasabi ko po na wala dito. Okay. No? And in due time po Okay, in due time, basta't may personal knowledge ha, basta't hindi marites. Go ahead. Pero as much as possible, Mr. Chairman, yun ang request ko. Wala tayong sasabihin na hindi personal knowledge. Pangalawa, pag sinabi ng meron ganito, sino, para mapagtanggol niya sarili niya. Inuna lamang po kasi namin itong pagnanakaw, no? Pero yung ibang mga krimen na nalaman namin, ay sabi ko nga, in due time, dahil nakita po namin na ang sitwasyon ng ating bansa ngayon ay delikado pag ikaw ay magbunyag ng isang katotohanan. The executive now has control practically of Congress. And Sorry to interrupt. Sir President, Mr. Chairman, I'll take a leave. Ayaw papasukin pa rin yung ibang media. Bababain ko na lang muna. Yes, apropos of that, Senate President Alan, please, nahack po yung website yata ni Chairman Marcoleta at hindi na lumalabas. May lumalabas na nagda-drums, nahack po yung kay Yung Senator Facebook. Marcoleta. Yes, at hindi siya makapag-livestream. May taong nagda-drums, yun na lang ang lumalabas, nakakapagtaka. Ikalawa, kung kayo umalis sa Senate President Alan at saka kay Chair Marcoleta, ibig ko lang tanungin, bakit po narito ang DILG Secretary John Vic Remulla? Pinagtatakahan ko po dahil ang pagkaalam ko, ang tanging security lamang sa atin ay ang OSAA. Sino ba ang nag-request? Kasi di ba kailangan magtimbre ang PNP, napakarami po nila. Yeah, well, Mr. Chair, we just assume regularity. But we'll find out. No, we'll find out. There was news kanina na ni-request siya to be here by Senator Win. But as we said, Senator Win has no authority. It's the Senate President who has authority over the corridors and premises of the Senate. Having said that, I assume good faith. But puntahan ko lang yung media kasi malapit na yung testimony ng ating mga kasama. Kaibigan po naman natin si Secretary John Vic, subalit maraming nagtatanong kung local government unit o LGU na lamang ang Senate. Yun So for lang. the record, pinapapasok na rin. Thank you for that question, Madam Amy. I'll find out. I just have to take stock. Ilan sa ating mga empleyado ay susunod pa sa legitimate Senate President at ilan ay gustong sundan yung nangyari kahapon. But thank you for that. Mr. Chairman, sorry for that interruption. Ako, hindi ko na pinagtataka kung ginawa nila dun sa aming Facebook page yun. Paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang matuloy ang pagdinig na ito at sa anumang paraan ay talagang gagawa sila dahil nga sa kanilang pagtatakip. Wala pong ibang isyong pagtatakpan. Kanina ko pa po inuulit-ulit ito. Dito lamang sila interesado. Hindi sila interesado sa impeachment. Interesado sila dito sapagkat maraming dapat na mabulgar, ngunit natatakot silang malaman ng buong sambayanan kung sino-sino sila. Ganun po ka-importante ang pagdinig na ito. Kaya huwag kayong magtaka. Attorney Baligod, huwag kang magtataka rin kung ang pagnanakaw ay napunta na sa iba't ibang bagay pa. Malalaman mo naman, ninakaw na nga yung karapatan namin sanang magano rito. Akala nila siguro hindi kami papasok sa araw na ito at maniniwala kami sa kanilang ginawa. Hindi po totoo lahat yon. Alam naman ninyo, kagaya sa ombudsman, at saka sa kasama nila sa 11, sila ang promotor ng bend the law. Di ba? Nakakalimutan nyo na ba yun? At sinang-ayunan nga yun ang pinuno ng ombudsman. Alam na ninyo ito. Kung sila mismo ang promotor ng bend the law,
Kayang-kaya nilang gawin lahat ito. Pero ulitin po namin, kahit sila po sana ang manguna dito sa pagdinig na ito, wala po kaming problema. Kung nagkakaisa lamang po kami sa kagustuhan ng mamamayan, napapanagutin po natin ang lahat nagkakala. Kahit sila po yung chairman, walang problema. Kaya lang, ako na lang po ang nagsasabi sa kanila, isa-isa, na tulungan niyo ako, pagtulungan natin na maayos natin ang problemang ito dahil naghihintay ang taong bayan. Hindi po ba yun ang mabuting patakaran? Bakit ayaw nilang makisama? At ngayon, ginagawa nila lahat. Ang kaya nilang gawin, wag lang matuloy ang pagsasalita ng bawat isa sa inyo. Pero itutuloy po natin. Atty. Baligod, yung tinatanong ko sa iyo, i-establish mo kung paano, saan nanggaling ang mga dakilang mga sundalong ito, paano nila nagawa ang sinumpang salaysay, kanino sila nagtrabaho, at paano sila nagkaroon ng ganitong impormasyon para maglahad sila ngayon sa umagang ito sa harap ng komite. Salamat po, Senator Marcoleta. Halos ang buong bansa noon ay nanonood sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na kung saan si retired Sergeant Orly Gutesa ay nagbigay ng kanyang testimonya. At pati itong mga dati niyang kasamahan at ako ay nalaman namin kung ano ang naging trato sa kanya. At hanggang sa tuluyang nawala si Orly Gutesa. At sinubukan ko pong amin kung ano ba talaga ang nangyari kay Sergeant Gutesa. At salamat naman sa impormasyon ng ilang mga kaibigan natin sa Armed Forces of the Philippines na nakapagkwento kung ano ba talaga. So ako po ay nag-isip na totoo kaya ang sinasabi ni Sergeant Gutesa. At doon po nagsimula na hanapin ko ang mga kasamahan niya. At meron akong kaibigan po na kaibigan niya yung dating pinakamataas sa security detail ni dating Congressman Saldico na si General Jeff Sodusta at saka si Colonel William Dominguez. At nakausap ko po si Colonel Dominguez. At pinaunlakan naman niya ako na makausap ang apat sa kanila.